Magandang hapon po, Sir Magdaleno. Magandang hapon din po, sir. Maraming salamat. Opo, bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Opo. At galing pa raw po kayo ng... Abra po, sir. Saan kayo tumuloy dito? Tumutuloy? Wala po. Nagtira lang kami sa sir? Sa Partas. Partas? Opo, Sige sir. po, kukunan ko po kayo ng hotel room. Doon kayo check-in, tapos pauwi. Ako na bala mamasahe sa inyo at saka yung pamasahe papunta rito. Ay, papalitan ko po. Salamat po, sir. Ma'am Jaline, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kaya po kayo naluwas papunta rito, Sir Magdaleno, gawa nitong kapatid ninyo Opo, sir. na natagpuang wala ng buhay. Saan po ito? Sa bahay niya? Opo, sir. Sa bahay niya po sa mismo, sir. Sa bahay niya mismo. Opo, sir. Sobrang nakakalungkot. Ang kapatid balahibo ay naka-tape po yung kanyang mukha. Opo, sir. Wala ho tayong suspect o person of interest. Wala akong sinasabi yung mga pulis. Wala naman po, sir. Kaya nga nagpunta kami dito, sir, para humingi ng tulong po sa inyo, sir. Okay, sige. Magandang hapon po, Major Pentang. Sir. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Sir, kukulang kami ng update dito po sa pagkamatay ni Miss Jacqueline Cabudol. Yes, sir. Opo, sir. Ano pong pinaka-latest, sir, sa ginagawa niyong investigasyon? So, as of now po, sir, nag-follow up po tayo sa, sir, sa crime lab. Hindi pa nila na i-release yung results ng, sir, mga comparison ng mga evidence na na-recover natin sa crime scene saka sa mga standards. And in addition, sir, yung sa natin, mga biological evidence na nakuha natin saka yung mga biological standards, according to them, sir, ay ipapadala na po sa, sir, sa National Office for DNA examination. Okay. So, as of the, po, sir, during the, sir, discovery po niyan, sir, na-process po natin yung crime scene and then yan nga po, sir, lahat po ng nakuha doon na biological evidence ay na-submit natin sa crime lab for comparison. Nag-conduct rin po tayo ng malawakang sir, mga ng CCTV. Sadly, sir, napakalayo kasi ng pinakamalapit na CCTV doon, sir. Balang makikita lang during the night before ma-discover yung bangkay ng biktima, parang yung mga tail light lang, sir. So, linawakan po natin yan, tsaka nag-review tayo. May mga notes pong naming investigator natin, but as to the specific details po, sir, under investigation pa po kasi yung kaso, sir, Senator. Okay. In addition, sir, in-interview rin po natin lahat ng malalapit na, sir, from ng biktima, and may pinaplano na po tayo, may investigation plan na po doon. Nag-aantay na lang po kami ng sir, ng proper timing para i-implement. Pero po yung nangyari po dito sa victim, parang crime of passion, matindi po, pinahirapan. Sorry, sir, sorry po kay Ma'am Jaline na masabi ko ito. Sobrang tindi po base po sa kwento at saka doon po sa picture, pinahirapan ng labis ito pong biktima. Tama ba, Major? Yes, sir. Yes, sir. Marami po siyang injuries, sir. Saka yung itsura niya during the discovery, makikita po natin na sir, pinahirapan. Meron na po siguro kayo persons of interest. Isa o dalawa mahigit. Yes, sir. Meron. Opo, sir. Tiningnan po natin lahat ng angulo, sir, during investigation. And then may mga na-establish tayong persons of interest. Pero as to continuing pa po kasi, sir, and as to the specific details po ng mga POI, sir, I'm very sorry, sir, if I will be divulging po yung yung... Hindi, sir, you don't have to. Ako na mismo nagsabi. Sige, wag niyo pong sabihin sa akin kasi baka mamaya tumakas at baka makompromise pa po yung plano po ninyo kung paano niyo po atakin yung ginagawa niyo pong investigasyon. Pababayaan ko kayo dyan, sir, sa aspetong yan. However, ang gusto ko lamang po, sana closely coordinated po lahat ng inyong mga kilos, aksyon sa family ng victim. Siyempre, the family of the victim will be more than happy to cooperate with you. Tama po? Yes, sir. Marami po kasi silang mga sir, magkakapatid. Ang ina-update ko po, sir, is yung isang malapit sa amin, sir. So, tawagan ko na lang po siya, sir, para ma-update. Yung iba kasi sa kanila, sir, is from Abra pa. Baka hindi sila gaanong, sir, nag-uusap regarding doon sa Pero may ina-update po ako na yung isang kapatid, sir. May totoo ba, sir? Meron kayong kapatid doon? Meron naman po, sir, pero takot yung ate ko, sir. Doon sa totoo lang. Kasi ako kung nag-update kay sir, hindi naman siya sumasagot. Ito si Major? Opo, sir. Major, ba't hindi mo sinasagot si Sir Magdaleno, Major? Yes, sir. Yung kapatid po kasi nilang ina-update ko, sir, ang bilin ko sa kapatid nila, sir, siya nang mag-update sa ibang mga kapatid, sir. Lalo yung sa mga taga-Abra. Wala naman po, sir.
Wala naman pinaparating yung kapatid namin kasi takot daw sila doon sa Dingras. Paano yun, sir? Ikaw ang kinakachat ko, sir. Kinakatext ko, hindi ka naman sumasagot. Ay, sige po, Mang Magdaleno. Pati kayo po, tatawagan ko na lang po kayo para maikwento ko sa inyo yung specific na ng investigation process natin. Okay, may suggestion ako. Gumawa po kayo ng group chat. Kayo po, tapos lahat ng mga kapatid kasama po dun sa group chat para isahan na lang po. Pag text nyo, makakatanggap o mababasa ng ibang mga kapatid. At kung mayroong ibang mga kapatid gusto mag-react, kung may alam, siya po ay magte-text sa inyo, magte-text dun sa chat para alam nyo yung susunod yung hakbang o kung yung bang information na binigay sa inyo sa chat, makatulong ba o hindi. Tama? Yes po, sir. Thank you very much po, sir, sa napakagandang suggestion, sir. Major, meron din angulo siguro tingnan niya yung robbery. Siguro yung mga taong malalapit or malapit sa lugar, sa palibot. Secluded area ba itong tinitirahan ng victim? Hindi naman po, sir, along the highway po, sir, pero malawak kasi yung sir, yung yard niya. Medyo malayo sa mga kapitbahay, sir. Well, one thing that you can do, Major, siguro dun sa paligid, tingnan niyo po kung sino yung may mga police record sa robbery, sino may mga record na ng hold up o pumatay. Tingnan niyo po yung siguro 1,000 meters radius. I don't know, it's up to you kung paano pong discarding gagawin nyo. Tingnan nyo lang po sa record ninyo sino yung mga tao doon sa lugar o sa barangay nila, through the barangay record siguro, na nakasuhan na dati ng pagnanakaw o pangharas, etc. Yes, sir. Have you done that already, Major, sir? May initial profiling po tayo, sir, but you suggested it, sir, palalawigin po namin po, sir, para mano namin lahat. And siguro, sir, up to adjacent municipalities na lang po, sir, para sir, medyo magkakalayo kasi yung bahay dito, sir, tapos konti lang din, sir. So, we will widen our profiling na lang po, sir. So, meron ho bang force entry o lumilitaw na walang force entry at parang kilala ng biktima yung perpetrator at pinapasok at binuksan yung pinto? Ano ba yung naging sitwasyon? Upon arrival po kasi sa scene, sir, nabuksan na po nung sir, nung ibang relatives niya yung dahil nung kinakatok nila, hindi po sumasagot. So sila po yung nagbukas, sir. But during the processing, sir, wala po tayong nakita na sir, may forced entry. Okay. Yun dito sa mismong bahay. May mga ibang indications po, sir, pero sir, of evidentiary value kasi yung mga ibang nakita doon. So base po doon sa tanong-tanong sa mga kamag-anak na pumasok sa bahay, yung unang pumasok sa bahay, wala pong forced entry. Yes, sir. Wala naman pong nasirang mga sir. So, kinukonsider nyo po yan sa inyo pong profiling? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm sure meron pong na-lift na fingerprints sa crime scene. Siguro itong mga taga-Soko. Sabi nyo nga po, dahil sa Maynila. Pero sir, it's been a month na. Kaya nga napunta na rito yung kapatid ng victim kasi isang buwan nang nakakaraan at wala pa rin silang update. Lumuwas na po dito. Yes, sir. Hindi kasi minsanan yung sir. So, nung after ng processing, paisa-isa po yung mga pinatawag natin na malalapit dito sa sir, biktima, and sinubmit po natin, sir. Pero hayaan niyo po, sir, magpa-follow up po ulit kami sa sir, sa crime lab para matingnan, sir, if may sir, result na. And inform po na rin po sila, sir, na nagpatulong sa inyo para mapabilisan po, sir. Very good. Ano pong trabaho ng victim, sir? Yung biktima po natin, sir, is sir, tindera po sa palengke. Okay. So, natanong-tanong niyo na rin po yung mga kasama niya sa palengke, mga kapwa niya vendor? Yes po, sir, pero yan po yung isang dinedevelop namin dahil minsan po, sir, walang gustong sir, magsalita. So, nagpapatulong rin ako sa mga kamag-anak actually, sir, na umapila sila, sir, baka sakaling sir, sa kanila maniwala at sir, maawa yung mga sir, yung mga may nalalaman. Pero as of now, sir, may mga iba tayong na-interview pero hindi po, wala pong evidentiary value yung mga statement nila, sir. Opo. Dalawa po yan. It's either robbery at random, yung pagpasok sa bahay, or kakilala yung may kagagawa niyan at merong malaking galit sa victim at pagkatapos niyang gawin yung krimen, ninakawan. So, yes, sir. Pepe, yung tungkol sa record, kung kuhan kasi lahat ng record na nasa amin noon, natatakot kami kaya binigay namin sa inyo. Gusto kong malaman si Sir Rapi yon. Anong record po yon? Yung dalawa yung cellphone ng kapatid ko, sir, na nanakaw. May tumawag dun sa kaibigan ko, yung anak niya na, yung isang number ng kapatid ko, siya yung tumawag sa kaibigan ko, sir. Yung kapatid mo may cellphone? Opo, sir. Yung victim? Opo, sir. May cellphone. Tapos ngayon, yung cellphone na yon, Ninakaw, sir. Ninakaw? Oo. Nag-reflect ngayon, yung numero na yon, Oo, sir. sa number nung Barkada ko, sir. Yung anak niya. Tapos yun ang gusto kong marinig, sir. Kung kuhan.
Okay. Major, pakisagot po. Yes, sir. We've conducted interview and validation. Pero kapag magtuloy po yung interview, di po natin maiwasan na ma-divulge yung mga POI natin, sir. No, sir. No, sir. You don't have to. You don't have to divulge names. Yes, sir. I'm not asking you na para sabihin yung mga pangalan. Kasi si sir nag-open up noon eh. Okay? Ang tanong ko lang kung in-interview nyo yung taong yon. Opo, sir. Ano po naging resulta ng pag-interview nyo sa taong yon? Without mentioning their names, he or she ba yun? According dun sa sir, may tumawag daw sa kanya, sir, na sir, parang parent ng sir, ng isang witness, sir, na may direct information. Kasi sir, kung sino yung may hawak ng cellphone ng victim na ginamit pantawag sa ibang cellphone, yan ay isang primary person of interest. Yes, sir. Yes, sir. So therefore, meron na kayong primary person of interest. Meron po, sir. Meron. Okay, alam ko, tinitipid mo yung pagbibigay ng information sa amin dito. I understand that. Pero dapat dito sa pamilya ng biktima, huwag nyo tipirin. Kaya nga napunta na rito kasi tinitipid nyo sila eh. Sir, they are well aware po, sir. Pati doon sa resulta ng sir. Actually, sir, magkakasama po kami noon, sir. Gusto mong iparinig ko sa iyo yung record Ano pong dito sabi, para magkabugingan na lahat? Aba, sige, gusto ko yan. Ano po? Sige po, huwag kayo matakot. Ano sinabi? Makinig ka, Hepe, ha? Yung mga ibang record, Hepe, ilabas mo. Nandun sa kampo. Wala na akong takot, Hepe. May sinasabing pangalan ng tao, sir. Meron. Oo, yung pulis din sa Dingeras eh. Pulis! Opo, sir. Aba, kaya pala tipid si Hepe magsalita. Yari ka ngayon, Hepe. Pulis daw po yung, sir? Suspect. Suspect, sir. Sino nagsabi niyan? Yung may hawak ng cellphone na tumawag dito, sir. Tumawag sa kaibigan ko, sir. Oh, Major! Major! Yes, sir. Yes, sir. Diyos, Major, tumataas ng kilay namin lahat dito sa'yo. So, yung mismong tumawag sa kakilala nila na gamit-gamit yung cellphone ng kapatid nila na pinatay, ang mismo nagsabi na pulis daw ang suspect. Ngayon, tinatago mo sa amin. Tapos sinasabi mo para hindi ma-preempt ang inyong investigation. I understand that. Pero nagsalita naman na yung mga person of interest. Hindi nyo man lang tinanong doon sa tao na tinawagan kung paano napunta doon sa tumatawag yung cellphone ng biktima. Did you ask that? We tried everything, sir, para makausap po, ma-validate tsaka makausap po yung claim and then to protect the witness, sir. Actually, sir... Hindi nga, Major. Listen to me, Major. Yung pong tinawagan, nakausap nyo. Yung po, sir, hindi po sumasagot sa amin, sir. Dahil, sir, hindi po sumasagot sa amin. Hindi sumasagot, pero alam nyo kung saan nakatira. Kasi di ba, alam nyo kung saan nakatira, sir? Opo, sir. Hindi nyo pinuntahan. Yung po, sir, yung claim ng sir? Sir, nabubulol ka na, sir. Nabubulol ka na, Major. Yung tinawagan na tao at ang tumawag ay mula sa cellphone ng biktima, hindi niyo po nakausap? Ang nakakakausap po, sir, is yung sir, kapatid ng biktima. So, ayaw po kasi sir, sumagot ng ibang number, yun lang yung sir, sinasagot na. And then, we tried to validate the information and arrange yung possible na travel nila, nabubulol ka na, sir. Nabubulol ka na. Sir, yung pong tinawagan na tao, na yung tawag ay nagmumula sa cellphone na ninakaw sa biktima, alam nitong mga nandito sa amin ngayon, kasi kakilala nila yon, alam nila ang address, binigay niyo po yung address kay Hepe? Sinabi niyo kay Hepe kung sino yon? Nandun po yung tatay, sir. Andun pa? Kasama ko, sir. Hindi niyo in-interview yun, sir. Yung pong sir, yung tumatawag na witness, sir, yung binabanggit. No, sir, yung tinawagan, sir, yung tinawagan. Yung tinawagan po, sir, na na kaibigan ng biktima, na interview na po namin, sir. Nakausap na rin and may close coordination po kami dun, sir. Kaya nga po, nakausap nyo. Up to now. Ano po Yes, yung nakuha nyo na impormasyon? So, as to the information gathered, sir, kung pwede, sir, sa proper venue na lang po namin. Okay, sige, naintindihan ko yan, sir. Pero dapat by now, meron na kayong person of interest, primary person of interest at that. Okay, without mentioning names, yung tumawag, kaano-ano daw nila yon at anong trabaho noon? So, binanggit po yung pangalan, sir. Nag-validate po kami, sir, at hinanap namin yung sir, yung tao. Hindi po namin sir, hindi po namin natuntun. Pero sir, kilala po nung tinawagan kung sino yung tumawag. Pangalan lang yung binigay nila, sir, pero as to the validation, sir, hindi pa namin natutuntun yung... Maraming record yung nasa kay PD, sir. Linagay nila sa sa USB. Napunta kami sa kampo, sir, pero ang sabi nila, yung mga kapulisan sa Dingeras, may nakaposte daw na pulis na kasama yung suspect, sir. Yung suspect na pinagdududahan ninyo, halika dito, bulong mo sa akin. Sino suspect mo?
Okay. May suspect na pala kayo, Major. Bakit nagmaang-maangang ka sa akin kanina na wala? Ito, alam na ng kamag-anak ng biktima. May binanggit na sa akin pangalan na suspect. Tapos ikaw pa, kunyari-kunyari ka pa, wala ka pa alam, may under investigation. Meron na, dapat all you need to say is that we already have a person of interest. Ngayon, sinasabi mo, wala ka pang person of interest, wala ka pang suspect because it is still being investigated. Palibhasay kabaro ninyo. Sir, as I've said earlier, sir, may mga POI po tayo, sir, pero hindi pa po natin makonsider na suspect, sir. Dahil mahirap po establish yung yung prima facie case. I know, sir. Yes, sir. Pero dapat man lang nagiging open kayo dito sa family ng victim. Kasi kung open lang po kayo sa family ng victim and you're being honest to them and you're being sincere to them sa lahat ng ginagawa niyong aksyon, then they would not have been here. They would not have come to my office. Hindi na niya kailangan pa siya lumuwas all the way from Abra para magsumbong kung ginagawa niyo lang po ng tama ang inyong trabaho. Colonel Jomar Labiano, Provincial Director, Ilocos Norte PNP. Colonel Labiano, sir, magandang hapon. Sir, ano pong pinaka-latest para po sa inyo, Colonel Labiano? Pati kayo, nabanggit yung pangalan niyo, pumunta pala yung family ng victim sa PNP Provincial Office at mukhang hindi ata sila naging happy. Ano pong reaksyon niyo, Colonel Labiano, sir? Based po dun sa information po na i-brief po sa akin para kung yung pong best friend po ng victim, yung po yung tinatawagan nung yung cellphone po. Okay. Ito pong victim ay may cellphone po siya na nawawala. Ngayon po, itong best friend po na itong victim, yung po yung tinawagan. Okay. Ang tumatawag po ay yung best friend po nung victim. Tinatawagan po yung cellphone ng victim po. Tapos ang sumasagot po ay isa pong lalaki. Okay. Kasi tinatrack po namin siya. Tinatrack po namin yung may hawak po ng cellphone. Yun po yung drive namin. May sumasagot po na tao na isa rin po siya sa persons of interest po. Yung best friend po ng victim, tinatawagan niya po yung cellphone number ng biktima mismo na kung saan po ang sumasagot po sa cellphone ay isang lalaki. So sir, yung lalaking sumasagot sa cellphone ng victim, identified ho ba yun, Colonel? Yun po ang ina-ascertain namin na follow-up investigation po namin ng Dingras Police Station po. Okay, so wala pa tayong pangalan doon sa sumasagot na lalaki, kung sino man yun. Yun po doon po kami nahihirapan ngayon. Doon po kami may barrier po kasi ginagawa na po namin yung kung anong pag-aano po dyan para ma-identify. Minsan po hindi na siya sumasagot. May binabanggit na pangalan, itong kapatid ng victim, na pulis daw. Ano po yun? May alam kayo doon? Yung recording po kasi, sir, yung recording hindi pa namin ma-ascertain kasi meron pa pong mga 3 motive na inaano po namin. May tinatrack pa po si Hepe dyan na may mga motive pa po at may mga persons of interest pa po siya. Yun po kasi yung sir, based dun sa interview ng kaibigan ng biktima, sir. Yun daw yung binabanggit ng katawagan niya, sir. Oh. So yung katawagan niya, binabanggit yung pangalan ng pulis. Bakit daw nabanggit yung pangalan ng pulis? Binabanggit nila na sir, na involved daw, sir, doon sa sir, incident. At na-interview niyo na po yung pulis na binabanggit. Nakausap niyo na po. As of now, sir, may sir, investigation plan po kami sinusunod with... No, sir. I know you're doing your job as an investigator. You're investigating the case. My question really is, nakausap niyo na po yung pulis na idinadawit yung pangalan. During the previous days po, sir, nag-validate po tayo regarding sa mga CCTVs sa mga whereabouts, sir. And sir, nakunan po natin ng sir, ng fingerprint standards, submitted na rin po. No, sir, you're not answering my question. Umiikot ka. Nakausap niyo na po ba yung police na idinadawit yung pangalan? As to the interview, sir, hindi pa po natin sir, dahil kinukuha ko po yung sir, yung guidance po ng sir, ng investigation team na nagpapa-advise po ako. Pero kilala mo po yung police na idinadawit yung pangalan? Yes, sir. Oh, kilala mo pala. Bakit di mo nalang tawagan? Patawag sa opisina dahil ikaw nag-imbestiga. Anong rango noon? Without mentioning the name, anong rango? Police Master Sergeant po, sir. Police Master Sergeant. Ano bang posisyon nito? Sir, investigator po siya, sir, pero ino-observe kasi namin yung sir, yung mga demeanor niya tsaka sir, ginagawan po natin ng sir, ng paraan para makunan rin siya ng sir, mga standards. Nakunan na po natin yung fingerprint standards, sir, saka na ibigay po na po natin for comparison. Nag-validate po tayo, sir, based dun sa kwento na sir, based on sa recollection nung sir, nung tinawagan. So nag-base tayo dun, sir, nag-backtracking po tayo, sir, ng mga pinilit po nating in-identify kung sino man yung sir, yung sinasabi nila doon sa yung mga tumawag. Yun po yung ginawa natin, sir. Okay. As mentioned by Sir PD kanina, sir, hindi pa po natin ma-ascertain yung identity ng may hawak. Pwede nyo kausapin, siguro yung telecommunication company, triangulate nyo
kung saan tumatawag yung cellphone na yon? Saan galing yung signal ng tumatawag? Saan pinanggagalingan? Ang alam yung ko location? po, kasama po sa ginagawa ng station po yan. Okay. Kasama na po dun sa ginagawa, Great. sir. At least wala naman siguro mawawala kung kakausapin niyo po yung Master Sergeant na nabanggit yung pangalan. Bakit nabanggit yung pangalan mo? Ano bang masasabi mo? 'Di ba? Kausapin lang po, sir. Actually, sir, na-divulge na kasi yan. Na-divulge dito na sa improper venue, sir. It's part of our plan yan, sir. Pero na-divulge na. Most likely, baka it will affect directly our direct investigation, sir. Kasi nakakonsentrate kami dun sa cellphone muna, sir. Kasi yun talaga yung pinaka-A1 na information. Sigurado, sir, it will affect the investigation. Kasi nga po, kaya pumunta rito itong si Mr. Magdaleno Cabudol dahil hindi siya sinasagot ni Major. Kanina nga sinabi niya mismo, tipid ang sagot sa kanya, parang pagsagot sa akin ngayon. Sana man lang, kapag may ganito mga kamag-anak tumatawag, very cooperative dapat ang kapulisan. Kasi kung cooperative yung kapulisan, binibigay sa kanya lahat ng information na kailangan niya, hindi niya na kailangan pa pumunta rito at mag-divulge ng mga information na hindi dapat dinadivulge. Opo. Kaya nga sir, nandito kami palagi as a last resort. Yung mga tao na hindi kontento sa ginagawang aksyon ng mga taga-gobyerno, be it police, chairman o kung anong pa mga tanggapan ng gobyerno, pag hindi sila satisfied, takbuhan po kami. So, my message is to everybody, do your job properly. Ayaw nga pong mag-cooperate yung kamag-anak. Ngayon, tinatawagan po nitong si Magdaleno, si Major, ayaw pong kausapin ni Major. Sana man lang ang ginawa ni Major, okay, punta ka rito. Kausapin kita. Identify yourself. Ganun, walang sagot daw, sir, Nandito po yung tito ko, sir, Oh. text ko. Walang sagot. Kanina lang siya sumagot, sir, nung nalaman niya na may tumawag na staff doon. Saka pa lang sinagot ka? Pero before hindi ka sinasagot? Hindi, sir. Ano sinasabi sa'yo? Walang sagot? Talaga bang pumunta kay Rapidol po, sabi niya, sir. Talaga bang pumunta ka? Oo po, sir. Ang sagot ko naman, oo. Po, sir. Oh, nakita mo, Colonel? Mahirap po magsinungaling, sir. Oh, Colonel, narinig niyo po? Alam ko po, sir, yung isa lang po na kapatid ang kausap po namin. Baka, Colonel, pag ako yung nag-privilege speech at ako'y nagpatawag sa hearing sa Senado, pati kayo madadamay rito. Huwag mo na pagtakpan yung tao mo. Aminin mo na may kasalanan yung tao mo, ikaw. Naintindihan ko, sir. Naintindihan ko po yun. Good. Hayaan niyo po akong i-discipline po yung aking tao po. When it comes to that, I will try to hold everything on my authority po na to discipline my men po, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir, sa understanding. We will come up to some, alam niyo po kung ano pong proper na gagawin po sa kanya. Apo. Okay, yan po ang gusto ko marinig. Well, with that, asahan ko pa rin, sir, at sasamahan po namin siya dyan sa inyong tanggapan sa Ilocos. Gusto ko po a full-blown investigation at from now on, sinuggest ko po kanina kay Major Pentang magkaroon po ng group chat, immediate relatives plus yung PNP tungkol po sa updates sa kasong ito. Okay, Colonel? You agree? Yeah, we welcome that one, sir, that improvement, sir. Thank you so much, sir, for understanding. Okay, sige po. Salamat po, Colonel Labiano. Magandang hapon po, Colonel. Apo. Salamat po, Major Norman Pentang. Sir, thank you po, Major. Thank you po, Sir Senator. Sir, pabalik, sasama namin kayo. Meron akong isang i-assign sa iyo na staff, kung hindi Senate staff o baka RTIA staff, sasama sa iyo. At well secured ka. Gagawa tayo ng coordination sa PNP na para hindi ka maging kampante ka. Opo, sir. Okay, ayusin natin to. At salamat po sa tiwala. Lahat ng mga ginastos papunta rito, babayaran namin. Ngayong gabi po, i-check-in ka namin sa isang hotel na maayos, bigyan kita ng allowance, pabalik, saka reimburse ko yung mga pamasayang pupunta rito at lahat. Okay, sir? Opo, sir. Thank you, sir. Maraming